Update sa kalusugan ni Pope Francis. Bumubuti na raw ang lagay ng Santo Papa ayon sa Vatican. Wala na raw lagnat at stable na ang blood analysis ng Santo Papa. Nakabangon at nakakain ng agahan si Pope kahapon ayon sa Vatican. Nagpapagaling si Pope Francis sa sakit na double pneumonia o impeksyong nakaapekto sa parehong baga. Patuloy ang pagdarasal ng mga cardinal sa paggaling ni Pope Francis at umaasang malalagpasan ang pagsubok sa kalusugan. Ang ilang Katoliko nag-alay ng dasal sa labas ng ospital kung nasaan ang Pope. Kabilang dyan ang ilang madre at mga bata. Dito sa Pilipinas, magkakaroon din ng prayer vigil mamayang hapon sa Manila Cathedral. Ang timing daw ng paghahain ng impeachment complaints ang isa sa mga dahilan kung bakit hinihiling ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court na ipatigil ang kanyang impeachment trial. Ayon sa abogado ng Vice na si Atty. Sheila Sison, kinukwestiyon nila kung legal ba ang ika-4 na impeachment complaint na inendorso nitong February 5, gayong meron ng naunang 3 reklamo na pawang inihain noong December 2024. Gate ni Sison, nalabag ang probisyon sa saligang batas na isang impeachment proceeding lang ang pwedeng simulan laban sa isang opisyal sa loob ng 1 taon. Sabi naman ni Impeachment Prosecutor Isabel Zamora, hindi nagsisimula sa paghahain ng impeachment complaint ang pagbilang ng 1 taon. Batay raw yan sa kasong Francisco versus House of Representatives. Dagdag ng isa pang impeachment prosecutor na si Congressman Joel Chua, nasunod ang due process sa ika-4 na impeachment. Supposedly, these 3 complaints were already verified and ready for transmittal to the Speaker, but never did. And then suddenly, you see a 4th impeachment complaint that was suddenly referred to the Senate on the last day of the session. Now, the question that we're asking respectfully the Supreme Court to decide is whether this is permitted. For us, there was no violation. It was actually the request of the congressman to look further into the complaints before it be moved to the Committee on Justice. Ito po hindi na ang first time na nangyari. Nangyari pa po ito nung panahon din po ni Presidente Erap. Ganon din po nangyari. Naiuwi na sa bansa ngayong araw ang mga labi ni Police Colonel Terentino Malabed Jr. Siya po ang opisyal ng Philippine National Police na nasawi sa mid-air collision sa Washington, D.C. sa Amerika. Ilan sa mga sumalubong sa kanya ang mga kaklase niya sa Philippine National Police Academy Class of 1998 at ginawaran siya ng 4-year honors. Ayon sa PNP, sa multipurpose hall ng Camp Crame, idadaos ang kanyang necrological services. Gagawaran ng dating opisyal ng medalya ng katapatan sa paglilingkod at medalya ng katangi-tanging gawa. Makatatanggap naman ang naulilang pamilya ni Malabed ng death benefit na nagkakahalaga ng 2.6 million pesos. Dinagsa ang mall show sa Bacoor, Cavite ng Everything About My Wife kahapon. Dinarana ng lead stars na sina Dennis Trillo, Sam Milby at Jeneline Mercado ang fans na nakisaya sa kanila. Game rin silang nakipag-meet and greet at nagpa-picture. Sa inang tatlo, pinaghalong kaba at excitement ang nararamdaman nila ngayong papalapit na ang showing ng film. Sa February 26 na kasi mapapanood sa mga sinihan ang Everything About My Wife. Produced yan ng GMA Pictures, Creation Studios at Glimmer Philippines. Nanumpa na si Vince Dizon bilang bagong sekretary ng Department of Transportation. Kasama ni Dizon ang kanyang pamilya sa oath-taking ceremony. Sa press briefing, sinabi ni Dizon na gusto niyang padaliin ang pag-commute ng publiko. Sa pamamagitan daw yan ng pagpapabilis sa pampublikong transportasyon, kabilang ang mga ongoing na proyekto tulad ng Metro Manila Subway. Pagdating naman sa mabigat na traffic, isa sa mga nakikitang solusyon ni Dizon ay paglaanan ng mas malaking espasyo para sa mga pedestrian para raw mas maraming mahikayat maglakad o magbisikleta kaysa gumamit ng sasakyan. Bago italaga sa DOTR, si Dizon ay dating presidente ng Bases Conversion and Development Authority at dating testing czar nung kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Mga mare at pare, bida natin for today ang isang sana all moment sa Bataan. Isang aso na baka inyo raw kaiinggitan. Paano ba naman? VIP ang treatment sa alaga.
Vroom, vroom! Bago ang tunay na apo, si Fur Baby muna ang sumubok sa bagong bisikleta. Yan si Toby ang paboritong apo ni Lolo Bird. Dahil maiksi ang bias, spoiled bark pa ang treatment sa Shih Tzu. Tulak-tulak pa nga habang nililibot ng kanyang beloved lolo. Para sa 2-year-old baby girl daw talaga ang pink bicycle. Pero dahil pamilya na rin ang turing kay Toby, siya na muna ang nag-test ride. Viral ang video with more than 500,000 views. Trending!